reporting sa paaralan, interview sa trabaho, panliligaw gamit ang matatamis na salita, at iba pang ganaps na kinakailangan ng pagsasalita. Abay mahusay ang mga Pinoy riyan. Pero hindi purong wikang Filipino ang ginagamit. May halong ibang lengguwahe at slang. Ito raw kasi ang uso at mas madaling maintindihan ngayong makabagong panahon. Dahil dyan, maraming Pinoy ang hindi pamilyar sa ilang salitang Filipino, kahulugan at tamang paggamit nito. Naku, sasabihin pa naman nila yung difference ng nang, NG, at Inaabangan ko na nga eh. Ako din. Ano, may difference pala yung nang at saka nang na N-A-N-G. Oo, very specific ang usage ng dalawang yan, pero mabuti na lang at it's not up to us. Okay. We have Karen here dahil mga kada, maraming Pilipino talaga ang matataas sa pakikipagtalakayan. Pero halo-halo ang ginagamit na lengguwahe. At ang iba pa nga, halos hindi pamilyar sa ilang salitang Pilipino. At kahulugan nito. Bakit nga ba nangyayari ito? Mga Pilipino tayo. Dapat ba itong ikabahala? I think so. Yan ang mahalagang pag-uusapan natin ngayong buwan ng wika. Kasama si Professor Karen Fajardo. Good morning, morning, Prof! Ay, Yun magandang naman. umaga, Magandang Prof. Magandang umaga. Yung Prof in English, magandang umaga, guro. Magandang umaga po. Wala naman ang sabi ng guro sa Kaya nga. sa Ano school. ba? Sisimula- Ginang or Ano ba dapat? binibini? Di ba? Binibini. Single binibini. Oh, ganon. Magandang araw po, binibining Karen. Magandang umaga po. Magandang Ayan. umaga. Alam mo sa school ng anak ko, ganyan sila, magandang umaga. Pero hanggang doon na lang ka. Pagkatapos ng magandang umaga, English na ulit. Ano nangyari? Kasi nga naman, di ba, napapansin mo, more and more, o katulad ko, lalo na yung mga kabataan, hindi na talaga nag-Filipino, hindi na nagtatagalog. Sa dami ng dialect din kasi dito sa Pinas. Dahil watak-watak tayo, isang katerba tayong islands, iba-iba ang mga... Iba-iba ang salita. Lengguwahe rin. Iba-ibang salita. Oo. Pero, napapansin ko na kahit ganun, panay English pa rin ang ginagamit. Di ba? Ito ba, di ba nakakabahala yun, Karen? Bilang ikaw yun ang tinuturo mo, Filipino, di ba ang kahalagahan nito? Sa totoo lang po, yung sistemang gano'n na marami yung gumagamit ng English sa mga bata, medyo nakakabahala din po yan. Pero, kung titingnan natin, ang English po kasi ay wika din ng Pilipinas. Nakalagay po yan sa saligang batas, sa ating constitution, na opisyal na wika ang Filipino at Ingles. Kaya hindi rin natin maiaalis na talagang ginagamit talaga sa kahit saan, bukod sa Filipino at sa iba pang mga wika, yung English. Kaya naisasabay din siya dun sa paggamit. Okay. That's good to know. kasi parang Katanggap-tanggap na, Medyo, na oo, pala diba? yung pagtataglish ng mga tao, yung pag-incorporate ng English sa Filipino language natin. Pero, kamusta naman yung mga ibang isinasaksak din natin sa ating, as part of our wika? Katulad ng mga acronyms, yung mga shortcuts. Dahil babad na babad tayo sa social media, nakakatanggap din tayo or natututunan din natin gamitin yung mga social media slangs. Yung mga terms Oo, nila. katulad ng lol. Na dapat Yung mga bago. tinatype lang, pero ngayon sinasabi na rin, lol. Or yung dead ma. Di ba? Oo, Dead or ma. ang mga Slay. mga Gen Z na slang, mga terms na 6'7". na mga Opo. na mga char, yung mga ganon. Yung mga ganon ba ay kasama na rin sa wika natin, Karen, kung tutuusin? Opo, yung po mga nabanggit nyo, yung mga paggamit ng mga acronym tulad ng LOL o kaya yung mga pagbabaligtad ng salita, OMSIM, ETNEB, ganyan. Sila po ay kasama dun sa tinatawag nating variety ng wika. Ano po? Kasi sa ngayon, hindi na tayo tumitingin sa wika na may mababa, may mataas. Lahat ng wika, lahat ng language na ginagamit natin, pantay-pantay yan. So meron siyang variety na Okay. maaaring gamitin natin sa formal na pakikipag-usap o kaya naman yung ginagamit natin sa informal na pakikipag-usap tulad ng mga
pagdadaglat o yung pag-acronym natin, 'di ba? Ginagamit siya na itinuturing siyang kasama dun sa mga variety. So hindi mali? Hindi naman po siya mali. Depende po sa konteksto ng komunikasyon na paggamit. I see. So kung ito po ay akademikong komunikasyon, yung pagsulat ng mga thesis, o kaya pagsulat ng mga akademikong papel sa paaralan, usually po talaga ay nandun tayo sa formal. Pero kung ito po yung conversational, pwede naman pong gamitin talaga kasi bahagi na po siya ng ating wika bahagi na siya. Kumbaga, yun yung tinatawag nating sociolect wika na ginagamit ng particular na grupo ng mga tao na kalimitan, dun sila nagkakaintindihan, kaya tinatanggap na. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.